Hi guys! Maganda rin gabi. Welcome back po dito sa Gandara SOY channel for Showbiz Update. Andito na naman nga po akong muli nagbabalik. Ang nagmamaganda ninyo kachismosang Kimpao, wala na nga pong iba. Ang lokareta si Gandara SOY upang magatid po sa inyo ng latest update and fresh happenings patungkol kina Kimchi and Paula Avellino. And para nga po sa gabing ito, ang tatalakayin naman natin at pag-uusapan ay may kinalaman po mga kakimpaw dito sa shares nila Kim and Paolo. At syempre, ang mga nakakakilig na kwento po ng mga katrabaho ng Kim Pao. Pero bago po lahat ng yan, sa mga di pa nakaka-subscribe sa ating channel, maaari lamang na pindutin po ninyo ang subscribe button natin at notification bell na riyan po sa baba upang kayo ay maging updated at ma-notify tuwing may bago tayong chika at balita hinggil sa Kim Pao. Basta mga balita na may kinalaman, kina Kimchi and Paula Avellino, sagot na po natin yan. Samantala, nais din po pala nating magpasalamat sa atin pong mga subscribers na nakatutok sa atin pong mga daily updates sa pamamagitan ng pagbabasa ng mga komento. So, ang first commenter nga natin for tonight ay si Ma'am Norma Dayag. Sabi niya rito, Gandara, good AM. Really, I am so much happy for your vlogs since they are really meant with each other, cause with all those signs they showed to their fans is a strong evidences that they are one and only true their civil wedding, so they have all the guts and power to be wife to Paolo and husband to Kimi. With all those vulnerable moves of KP, I concluded that they are Mr. and Mrs. Paolo Kimberly Chu Avellino. God bless KP. Ayan, sino ba naman po ang hindi nga po iisipin na Mr. and Mrs. na sila Kim and Paolo, mga kakimpaw. Kasi yung galawan nila ay talagang magjusawa na nga po mga ka-KP. Hindi na lang basta mag-boyfriend GF nga daw mga kakimpaw. Marami nakakapansin yan. Maybe dahil na rin sa paano nila i-handle ang kanilang relationship, very matured mga Kimpaw, and dahil na rin siguro sa ages nila, 'di ba? Pang ano na talaga pang Mr. and Mrs. na mga KP. It's time to settle down na nga daw mga Kimpaw at hindi na rin naman na nga sila pabata. Anyway, kahit napaka-low-key nga daw po ng relasyon ng Kimpaw, nakikita naman po nila ang sweetness nung dalawa. And especially, lagi po silang magkasama kahit po off-cam. Basta mga sa likod ng camera, ayan, dami nagsasabi na mas sweet sila. Anyway, dumako naman po tayo dito sa next project nila Kim and Paolo na Kopino. Ang pinaka-inaabangan natin na proyekto ngayong taon nila Kim and Paolo. So, eto nga, sabi dito ni Aiza, I think mag-start sila mag-shoot ng Kopino ng mga July. Naku, sana nga ngayong taon na, pero wala pa pong mga balita sa ngayon na umiikot o kumakalat mga kakimpaw kung kailan po mag-i-start ang shooting nila para po sa Kopino mga ka-KP. Pero siguro pagka natapos na yung or hindi na masyadong busy si Kimi, mga kakimpaw, magsisimula na ang shooting nila. Sabi di ba nung nakaraan, nagka-casting pa lang sila. So tuloy napaisip ako kung sino itong Korean actor na kukunin nila mga kakimpaw. Na-excite tuloy ako lalo. Na-excite ako lalo. Lalo pa nga tong project nila Kim and Paolo, meron pong kukunang scene sa South Korea, diba mga kakimpaw? Napangarap naman ni Kimi na makapag-shoot sa ibang bansa naman mga kakimpaw. Anyway, dumako naman po tayo dito sa mga revelations ni
Poca Rafael, mga kakimpaw, hinggil nga po rito kina Kim and Paolo. And meron nga po ditong nagsabi na lahat na nakakatrabaho ng Kimpaw isa lang talaga ang mga sinasabi tungkol po sa dalawa, lalo na off-cam. Sabi nga dito, same lahat sinasabi ng mga naka-work ng Kimpaw. The chemistry, the sweetness, on and off-cam, especially off-cam. Paulo's gentleness towards Kim, and yung pagiging clingy nila with each other. Yung tipong kikiligin ka na lang habang pinapanood sila. Lalo na the revelations na bago ni Poca Rafael na lagi nilang hinahanap ang isa't isa, mga kakimpaw. Laging tinatanong ni Pao, nasaan si Kim? Ganun din si Kim, nasaan si Pao? Tapos tatabi sila, kakape, mag-uusap pa. Uy, grabe naman ngayon. Tapos they are sweet with each other. Same silang dalawa na sweet sa isa't isa. So, ang dami talagang mga revelations nitong si Poca, mga kakimpaw, na ang sarap pakinggan kasi yung mga ganito kadetalye na ayuda, parang si Poca Rafael po ata ang nakapag booking mga KP. Syempre yung iba tamang ang sweet nila off-cam, ganyan, mga tinginan, the way sila mag-usap. Pero yung ganito, yung hindi makakain, kapag wala yung isa, yung hinahanap, kung nasan lagi yung isa, talagang masyadong detalyado, mga kakimpawa. Super sweet talaga nilang dalawa. Samantala, next topic naman tayo ngayon, mga kakimpaw, at may kinalaman nga po ito dito sa ABS-CBN reports about 3.3 billion pesos in quarter 1 consolidated revenues, mga kakimpaw, kung saan isa nga po dito sila Kim and Paolo sa talaga pong malaki ang naging ambag para nga po dito or contribute para po dito sa revenues ng ABS-CBN, mga kakimpaw. So, 4 po ang hinighlight dito ng ABS-CBN. Si Coco Martin, ang Don Bell, ang Bini, and syempre sina Kim and Paolo. Medyo nalungkot lang ako kasi itong Don Bell napapabalita na maghihiwalay na yung kanilang love team. Although malaki ang naging ambag nito sa revenue ng ABS-CBN, ano? So medyo napapaisip tuloy ako, baka mamaya traidorin na lang po basta-basta ang Kimpaw at saksakin sa likod. Kahit ang laki ng naging ambag, bigla-bigla na lamang pong alisin. But anyway, wag po muna tayo dun mag-focus. Makakimpaw, dito muna tayo syempre sa contribution nila Kim and Paolo. So, inulan nga po ng congratulations ang Kimpaw na mula po sa kanilang mga fans. Sabi nga dito, congratulations kapamilya. Wishing all the best to Kimpawlandia. Here's to come. Successful projects ahead. Let's keep making history for Kimpaw together. So, kamakailan nga lang po nang ilabas po ng ABS-CBN News ang kanila pong report hinggil nga po dito sa 3.3 billion in first quarter consolidated revenues nila, mga Kimpaw. Ito nga po ang kanilang nirelease na official statement, mga ka-KP. And nakakatuwa pong isipin na kahit po may ang dami rin pinagdaanan ng My Love Will Make You Disappear, talaga ang laki po ng naitulong at naiambag ng movie para po sa ABS-CBN. So, yan po yung share ng Kimpaw. Ibinuking po ng ABS-CBN na isa talaga sila Kim and Paolo sa kanila pong asset and bankable star. Kaya panawagan namin na sana, diba, wag naman po nilang pababayaan ang Kimpaw at tuloy-tuloy lang po ang pagbibigay ng proyekto sa kanila kasi garantisado naman, mga Kimpaw, na talagang hindi po pababayaan ng Kimpawlandia sina Kim and Paolo ang kanilang mga projects. Samantala, dumako naman po tayo dito sa comment nila Madam Susan Tenko at Miss Lorna. Shoutout po sa inyo at maganda ring gabi.
Kailangan yung kissing scene sa istorya. Nakita nyo dapat ang whole episode 43 para malaman kung bakit kailangan ito. Iyan ang mag-asawang Kim Pao. Couple forever, walang daya ang pagmamahalan. Tunay na tunay. Wala naman kasi kailangan pong dayain, Ma'am Norma Dayag, diba? Saka wala rin silang dapat na itago sapagkat sila naman po ay kumbaga, boto ang lahat na kanilang relasyon. Ultimo siguro mga casual netizens, wala pong makikita na problema. Since alam naman po ng lahat na they are both single, walang tatapakan or tinatapakang ibang tao mga kakempa. O hindi na pala single ngayon. Kasi nga magtsusawa na yung dalawa, magtsowa na yung dalawa mga kakempa. Pero yun nga, ang point natin dito ay wala naman pong tinatapakang tao. Sila Kim and Paolo, wala naman silang naagrabyado. Wala naman pong sabit yung dalawa. Kaya walang dapat nadaya, walang dapat na ikahiya sa kanilang dalawa. Diba? Samantala, sabi naman dito ni Ma'am Dina La Forteza, Gandara, siguro yung love team tour ng James and Nadine ay hindi record-breaking at hindi gaanong successful at may mga sikat na kasama ang Jaden. Hindi tulad ng Kim Pao na dalawa lang sila talaga nag-concert at isinama lang si Carmel upang umawit at magpahinga kahit ilang sandali ang Kim Pao habang umaawit si Carmel. Ayan nga, para makapagbihis-bihis din si Chinita Princess, diba mga kakimpaw? And talagang silang dalawa lang asin. And I think kapag sama nga po kay Carmel, I don't think necessary. Ginawa lang po iyon ng management para syempre hindi matenga yung bata since kakalabas lang nito sa PBB para meron po silang project na mo-offer dito sa kanya, 'di ba? At sa best decision naman na nagawa nila dahil nagustuhan din po ng Kim Paulandia itong si Carmel. Anyway, hanggang dito lang po muna ating update. Maraming salamat po sa inyong pakikinig and kita-kits po tayo muli sa mga susunod natin chika. Maraming salamat, ingat po palagi.